Hi Libra, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Libra, this is your weekly Gabay Tarot reading from March 16 to 22, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Libra, ito po ay general reading. Mga parating po para kay Libra ngayong March 16 to 22, 2026. Libra, sabi po dito, maging matatag ka kasi ngayong week na ito, yung mga nangyari sa nakaraan like struggle, challenges, obstacles, ngayong week na ito, maayos na po. Kailangan maging matatag ka. At sabi din po na magkakaroon ng stability. May pag-uusap dito tungkol sa hometown. At may dito, may usapin tungkol sa long lasting. Okay? And sabi po, magbibigay ka ng magkakaroon ng sacrifices, magbibigay ka ng aksyon. So, yan ang sabi. At magkakaroon ito ng stability. Prepare yourself kasi mukhang busy kayo sa inyong career and money. Marami ka din kausap. Yes, marami kang kausap. May meeting, company meeting, maraming ginagawa. Nagkaroon ng teamwork. Some of you, tumatanggap ng bisita. Nakita ko nga dito, Libra, na naglilinis ka ng isang room. Tapos, kasi naghahanda ka para tumanggap ng bisita. Pwede nag-general reading, general cleaning po kayo. And, mas surprise ka. May energy dito na may ganap na ma-surprise ka. And, may binigay sa'yo na task or new role na hindi mo inakala na effective ka pala. Like for example, yung parati kong example, common example po ito. Admin yung trabaho mo, tapos may binigay na sa'yo. Tapos, you're willing naman na bigyan ng aksyon to at hindi mo inakala naging effective ka sa sales. Na hindi mo inakala na ito pala yung new passion mo, new strength. And may usapin tungkol sa domestic environment. Yes, may confidential communication akong nakikita dito, private meeting. May pag-uusap tungkol sa economic progress. Actually, tatlong card na po mismo nagsabi dito, maraming ginagawa, marami ka din kausap. At yes, nag-confirm dito yung tatlong card na ito na malaki talaga ang
malaki ang ano, may malaking mangyayari sa iyong career and finances, sa work mo, sa trabaho mo. And magkakaroon po ng gain sa, this is profit eh. Gain, advantage, increase sa sales, increase sa sweldo, increase sa allowance. May freebie din ako nakikita dito. Business aspirations and professional goal. Yan. So, prepare your energy kasi mukhang mapapalaban ka talaga for this week. Maraming ginagawa. You're having a good time. Creativity para nakikita ko dito. And, nakikita ko dito, di ba, busy. Tapos, ina-enjoy mo yung mga ginagawa mo. Like, may ano dito, feelings of pleasure from entertainment. And, may joy and laughter ako nakikita nga dito. May pagkakaisa. Fulfillment sa pangarap. May happy outcome. Gain po. May promises. Mukhang kasal to. Parating lumalabas. Pansin ko talaga bawat reading ko sa libro. Parating lumalabas yung kasal. Wow. Congrats po. Promises. Pwede din bagong pasok sa relasyon. May engagement. Kasal. Ikakasal. Basta pa group of people na happy kayo. So, claim po. Huwag mo lang masyadong magpagod ha. Kasi 'di ba sinabi kanina sobrang dami ng mga ginagawa. Huwag lang magpasobra. Like overspending sa trabaho kasi nakikita ko dito kung magpabaya kayo, mababurnout kayo sa daming ginagawa. And yes, huwag mo pasobra talaga. Huwag magpabaya. Lalo na sa health mo. Kasi nakikita ko dito yung pagod, na burnout. Pwede din na pressured ka kasi may nakita ko ditong na-delay na kailangan tapusin. Pwedeng gawain to ha. Pwedeng na-stress ka. Pwedeng nagkaroon na ng health concern. Yung naguguluhan ka. Yan, so sanay, kung hindi pa ito nangyari, sanay balanse lang po, huwag kayong mag-overspend sa trabaho, sa mga ginagawa nyo dyan. Or di kaya overthinking ito. Kasi nakakapagod din, nakakadrain din yung energy, nakakadrain din ng energy yung overthinking or overanalyzing. One step at a time, kung kailangan po ng tulong, then go ahead. Okay? Pwede din may nangyari, may changes na lang nangyari na hindi mo siya tinanggap agad kasi dalawang card po ang nagsabi dito na may changes. Actually, unexpected siya na changes na pwedeng na-disappoint ka sa mga nangyari. And actually, sa itong mga emotion na binanggit kanina, nakikita ko talaga dito na na-drain yung energy mo. Like, pagod. So, kailangan mo ng pahinga. Para sa pagbalik mo, re-energize ka na. Pero sa pahinga talaga,
Tamang tulog, tamang kain, meditation, yung tulungan ang sarili, kumbaga. Now, kung hindi pa ito nangyari ha, huwag niyong hayaan, wag overspend kayo. Like sa pag-overthink, sa overspending sa trabaho. Yan. May nakita nga ako dito, no? Libra na may gustong, may something or someone, like, na-deal mo na siya. Like, pero, an excuse mo, nag-put ka ng excuse na, like for example, may gimmick sa weekend, tapos sinabi mo na, pass mo na ako kasi hindi maganda yung pakiramdam ko or wala ako sa mood. Yan. Pwedeng may makipag-usap sa'yo pero hindi muna kasi may excuse. May nakikita akong excuse dito eh. Okay. Be careful lang kayo. Actually, be careful kayo sa mga nag-provoke sa inyo kasi mukhang nasaktan ka at nagalit at nagkaroon ng argument. At sinabi ng card dito kung may bibigyan ka ng action or mag-respond ka sa itong na-provoke ka, kailangan mong pag-isipan. Stop and rethink muna. Isipin mo kung ano yung mga consequences kung ito yung gagawin mo, kung ito yung i-respond mo. Kasi kung hindi ka mag-iisip, maging careless ka, mas magbibigay ito ng problema sa iyo or bigat ng nararamdaman. Something is in need of your attention. Huwag mo nang sugod ng sugod, pag-isipan mo ng mabuti, lalo na sa response. Okay? Katulad nung sinabi kanina na na-provoke kayo, na nagkaroon ng hindi ka comfortable. So, pag-isipan mo muna kung ano yung possible consequences of your actions. Stop and rethink. At sabi din dito na pwede din na may loss of connection ka sa isang tao na more than a man older than 60 years old. Pwedeng na-miss mo siya kasi sabi dito the past na naalala mo siya. Pwedeng na-miss mo siya. May nakita talaga akong togetherness dito. Party, event, and dalawang card na mismo nagsabi dito na may recovery. So, claim this recovery. May nanalo din, oh. May nanalo or na-achieve. May achievement, may fulfillment. Yan. So, nakikita ko naman dito sa itong togetherness dito, nag-enjoy ka. At magkakatanggap kayo ng money. Dalawang card yung mismo nagsabi dito na may nanalo or na-achieve. Pwedeng mana ito. Inheritance, winning, luck, L-U-C-K, abundance, and increase. And this is good fortune. Magandang kapalaran po ito. Success and prosperity is within your reach. Yes, success, money, wealth. Yan yung nakikita ko dito. At dalawang card mismo nagsabi dito na may good fortune. Meaning to say, malaking blessings, opportunities, ano pa, wealth, yan. Yan yung sinasabi dito eh. So, claim po. I-claim nyo po ito. Ang ganda nito. So, this is good luck, success through good fortune, victory, satisfaction guaranteed, may nabenta, may sales, may milagro mangyayari. So, your dreams come true talaga. Ilang beses na lumabas dito, fulfillment. Give praise for all your abundance. So, meaning to say, i-acknowledge mo yung bigay ni God na na-receive mong abundance. Okay? Yan po. Ang ganda, claim po. Libra.
Energy cords, Libra. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo na personal reading and check my reply sa comment section. Wow! Sinabi din kanina, makakatanggap kayo ng malaking blessings at natuwa ako sa nakita ko kasi you're very generous sa kapwa mo. You have abundant in life, which is sinabi din kanina sa mga cards mo dito. Mahusay sa buhay, maparaan at mapasuporta. May nakita ako ditong pwedeng nanganak or nabuntis or mabubuntis. May nakita na ako dito na mag-start na ng family. Tapos, may advice din sa relationship na magtiwala at magbuo kayo ng lasting partnership. At may sabi din dito na maalaga kayo, maasahan din po kayo. Suporta sa inyong boss, mentor, or life coach, makatulong po sila to move your career forward. So, magtanong sa kanila, mag-ask ng yung anong tawag nito, mag-ask ng payo or yung i-ask mo sa kanila yung mga experiences nila kasi may matutunan ka sa kanila. And ipagpatuloy niyo pong makinig sa inyong intuition kung maaari po kung gusto niyo. Kasi makatulong ito sa paggawa ng wise choices. And itong grupo ng tao nakikita ko kanina pa, very supportive sila sa iyo. Kung napahinaan ka ng loob or you're not in the mood, like nadadrain yung energy mo, why not mag-spend time ka sa isang mother figure, pwedeng literal na mother mo ito, or sa isang mother figure po, or connect to the children. Kasi nakikita ko dito, mara-refresh yung energy mo pag mag-spend time ka sa kanila. So, may biglaang pagbabago na ang darating na pagbabago ay makasuporta sa iyong growth and expansion. At ang sabi ng iyong card dito na always expect than expected. Mas lumawak din yung ambisyon mo sa buhay. Which is good. Kasi that is direction also. May sekreto din na parating which may be shocking. Malakas din yung intuition mo. Dalawang card po mismo nagsabi niyan. Career and money ni Libra. Sa career and money, mukhang may dito, hindi sang-ayon sa iyo or tutol na sa iyong desisyon, ideas, or plano. Oo. Or hindi ka na comfortable dyan sa mga ginagawa or sa place ba ito. Tapos, yes, may toxicity ako nakikita dito. But, sabi na yung cord, you must process this kind of emotion kasi nakita ko dito naapektuhan ka. Kailangan mas piliin mo yung healing kaysa mag-suffer. So, you have to move forward. Kasi may new direction naman sinasabi dito eh. Magkakaroon po ng new direction basta magkakaroon lang po ng pagtanggap sa mga nangyari. After nitong pagtanggap, magkakaroon po ng freedom. Kumbaga, pagalingin, palayaan yung sarili mo kasi after nito, magkakaroon ng new direction. Magkakaroon din ng healing.
Actually, same pa rin yung sinasabi dito from your energy na magkakaroon siya ng growth and expansion. May nakita rin akong collaboration po dito. Pagkakaisa. Magiging balanse na po. Kung hindi man balanse noon, ngayon magiging balanse na. At may advice ang cardio dito na tamang pag-manage ukol sa pinansyal at budget para mas lumago. Mas lumago pa ang iyong kaperahan. At balanse din, like, magkaroon ng balanse sa schedule. Like, do not overspend sa trabaho. Diba kanina, yan yung sinabi. Na do not overspend sa trabaho or overspending ba to sa material na bagay, kailangan po ng balanse. Okay? Para magkaroon ng stability. Maraming salamat po sa inyo Libra at huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. Sa love life, self-love, partnership, and romance, sabi ng yung card dito, accept your mistakes as well sa person mo so you can successfully let the past go. Hindi lang to sa person ha, kasi may nakita rin akong kaibigan, sa family member, kung sino man tong dating malapit sa'yo. So, accept your mistakes as well sa person na ito para ma-let go mo na yung mga nangyari sa nakaraan. Or maari din, yung dating malapit sa'yo, na nagkaroon kayo ng loss of connection, ay may balak pa po ha, na bumalik sa iyo. So, sabi ng card kung mangyayari na ito, seek forgiveness in order to move forward. So, matibay ang inyong relasyon. Maaari din Maaaring mag-date kayo ngayong week na ito after ng masalimuot na di pagkakaunawa ng kahapon. At sa mga single po, nakita ko dito na some of you handa nang pumasok sa buhay ng pag-ibig. So makaka-receive din kayo ng magandang balita or may bagay na matutupad which is sinabi kanina dito na may fulfillment sa pangarap. Ilang beses na lumabas dito. At lumabas din po siya dito na may fulfillment sa pangarap. Makaka-receive po kayo ng magandang balita. Lumabas din po ito dito na may sekretong mabubulgar. Actually, kung malapit to sa iyo na isang tao, pwede mag-uusap kayo nito regarding sa sekreto na nabulgar. Na may nakita rin ako dito, I think sa mga single to na nalaman mo yung katotohanan na may taong hindi totoo sa'yo na mukhang hindi mo siya kakausapin like pwedeng nalaman mo lang. Wala naman ako nakikita dito kung ano mo yung kung kakausapin mo ba siya or ignore mo tong mga nabulgar na sekreto. Like nalaman mo lang. Okay? So, pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Libra, see you tomorrow. Maraming salamat.